Magandang gabi sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa ating gawain ngayong gabi at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagkikibahagi sa ating gawaing prayer meeting. Naway pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pong programa ngayong gabi at tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, Ikaw ang Diyos na karapat-dapat ng aming parangal, papuri at pagluwalhati. Pasasalamat sapagat Ikaw ang iisang Diyos na tunay at buhay na aming nakilala dahil sa iyong biyaya at katapatan sa aming buhay. Kayo pong manguna sa aming gawain ngayong gabi at pagkalooban mo kami ng kalakasan, katalinuhan, gabay, patnubay at pag-iingat. At ganoon din, Panginoon, nawa Ikaw po ay aming mabigyan ng kaluguran, aming maitaas sa amin pong isipan, sa aming buong programa. Sa namin pinagkakatiwala ang lahat, itong aming samot pananalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Okay, sa atin pong pagtalakay ngayong gabi, atin pong aralin ang patungkol sa kung paano makapagbigay lugod sa Diyos. Sa Hebreo 13, talatang 21, ito po yung ating talata na nagsasabi, kayo nawa ay gawin niyang handa sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na ginagawa sa inyo ang kalugod-lugod sa kanyang harapan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang pagbigay lugod sa Diyos ay disenyo ng Panginoon sa pamumuhay ng bawat taong naligtas. Ang tao kapag naligtas ay talagang siya ay inihanda ng Diyos upang magbigay lugod sa Kanya sa pamumuhay bilang mananampalataya. Sa Efeso 2, talatang 10, dahil tayo ay Kanyang likha, na nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mga mabuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una upang mamuhay tayo sa mga ito. Ang likha dito ay ang pagbigay ng panibagong buhay, buhay espiritual, sa bawat nanampalataya kay Kristo. At sa bawat nanampalataya ay sinasabi dito, nung una pa ay inihanda ng Diyos upang mamuhay tayo sa mga ito, sa paggawa ng mabuti para sa ikalulugod ng ating Panginoong Diyos. Sa unang Korinto, kabanatang 10, talatang 31, sinabi ni Apostol Pablo, kaya kung kayo man ay kumakain o umiinom o gumagawa ng anuman, gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. So ito na po ang bagong buhay ng Kristiyano nung siya ay naligtas dahil sa pananampalataya kay Kristo. Kahit umiinom, kahit kumakain, o anuman ang kanyang ginagawa, gawin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bagamat malinaw na sinasabi sa Biblia, marami pa ring mga Kristiyanong hindi ipinamumuhay ito. Totoo po yan. At lalo na dito sa mundo ay maraming hadlang sa mga Kristiyano sa pamumuhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya hindi pa rin talaga lubos na ipapamumuhay, ngunit ang layunin ng Diyos sa buhay ng mananampalatay ay magbigay lugod sa Kanya o mamuhay na kalugod-lugod sa Kanya, gumawa na kalugod-lugod sa Kanya. Upang maging kalugod-lugod sa Diyos, tayo ay dapat, meron po tayo ilang bagay na pag-aralan dito, na tayo po ay maging kalugod-lugod sa Diyos kung atin po itong ginagawa. Kaya una po dito, maging mapagpatawad. Be forgiving. Pagpapatawad, ang kapatawaran ay isang malaking bagay na kailangan ng tao. At hindi ito napapansin ng marami, hindi ito napapahalagan ng marami, ngunit ito ay isa sa pangunahin at napakahalagang kailangan ng tao. Ang kapatawaran sa kasalanan at ang pagpapatawad sa iba. Kristiyano man o hindi Kristiyano, kailangan ang kapatawaran at kailangan magpatawad. Ito ang unang ipinanalangin ni Jesus nang siya nagbabayad ng kasalanan ng tao sa krus.
Sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang nais ng Diyos at turo ng Biblia sa atin ay huwag gayahin si Cain. Si Cain, alaala po natin sa unang pamilya ng tao, kay Adan at kay Eva. Si Cain at si Abel magkakapatid, sila ay nagsamba at nag-alay ng handog para sa Panginoon. Ngunit si Cain ay hindi tinanggap ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Cain ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya makikita natin ang katangian kay Cain na hindi dapat gayahin. Si Cain, makita natin, ay hindi nanampalataya sa Diyos, hindi nagpapasakop at hindi nagre-respeto sa Diyos. Makita natin ang kanyang katangian na makasarili, nakasentro sa sarili ang kanyang pagpapahalaga. Kaya hindi siya nakapagpatawad, siya ay nagalit at dahil sa hindi makapagpatawad at hatred ang umiral sa kanyang puso, ay napatay niya ang kanyang kapatid. Kaya hindi tulad ni Cain, not Cain-likeness, but rather Christ-likeness. Ito po ang nais ng Diyos at tinuturo sa atin sa banal na kasulatan. Sa mga mananampalatay ay talagang inilaanan ng Diyos ang ating buhay sa pagiging katulad ni Kristo sa kabanalan. Yun makita natin sa Romans 8:29. We are predestined to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Ang Kristiyano na hindi makakapagpatawad ay dahil nagtatanim ng galit at sama ng loob sa puso. At yun po ang masamang katangian ni Cain. At hindi po tayo dapat mamuhay ng ganun, kundi ang sundin po natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil yun po ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang lumago sa kabanalan, sa pagiging katulad ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa Efeso 4:32, ang sabi ni Apostol Pablo, nagpapatawaran sa isa't isa kung paano kayo ay pinatawad ng Diyos kay Kristo. Ayun po yung pangaral ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, nagpapatawaran sa isa't isa sapagkat ang isa't isa ay nagkakamali. Ang isa't isa ay nangangailangan ng kapatawaran at kailangan magpatawad sa iba. Tayo'y magpatawad kung nais natin na tayo ay kalugod-lugod sa Panginoon. Pag hindi tayo makapagpatawad, talagang hindi natin binibigyan ng kaluguran ang Panginoon sa ating buhay. Kaya kung nais natin na maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon, mabigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoong Diyos, ay magpatawad tayo. Kahit hindi tayo pinapatawad ng mga iba, ay patawarin pa rin natin sila. Ang babala sa Biblia, ang sabi po sa Matthew 6:15, ngunit kung hindi kayo nagpatawad sa mga tao sa kanilang mga pagsalangsang, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga pagsalangsang. Kaya kailangan po natin ang kapatawaran ng ating Amang nasa langit sapagkat mahirap at miserable ang ating maging buhay kung kailangan natin ang kapatawaran dahil tayo ay nagkakasala. Ngunit kung hindi po tayo magpatawad sa iba, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Kaya tinuturo po dito sa atin na talagang kailangan tayo magpatawad sa ating kapwa-tao. Dahil tayo ay nagkakasala din at kailangan natin ang kapatawaran ng ating Diyos, Ama na nasa langit. Dadako po tayo sa pangalawa, maging maningas, be fervent. Sa Romans 12:11, hindi tamad sa kasigasigan, maningas sa espiritu, naglilingkod sa Panginoon. So ito po ang nais ng Diyos sa Kristiyano. Maningas sa
paggawa ng paglilingkod para sa Panginoon, hindi tamad sa kasigasigan, kundi naglilingkod sa Panginoon, nagtataglay at nagpapakita ng maalab na damdamin para sa iba at ningas para sa gawaing paglilingkod. Ito po ang napakaganda sa isang Kristiyano, makita sa ating buhay na maalab tayo. Nakikita, ipinapakita natin yung taglay natin na init sa Panginoon kahit sa ating pakikipagharap, pakikipagkapwa, lalo sa ating kapwa mananampalataya ay naipapakita dahil mayroon po tayo nito sa ating panloob na pagkatao, sa ating puso, maalab na damdamin para sa iba at ningas para sa gawaing paglilingkod. Hindi lahat ng mga Kristiyano ay mainit sa paglilingkod. Ang mga iba ay matamlay, walang excitement. Marami pong mga mananampalataya na hindi po talaga seryoso o hindi po talaga naging masigasig, hindi naging mainit sa gawain ng Panginoon. Yung okay lang ang kanilang pagdalo sa gawain. Kung makadalo, okay lang. Kung hindi, okay din. Ngunit, kung nais po natin talagang bigyan ng kaluguran ang ating Panginoong Diyos na siyang gumawa ng lahat para sa atin, dapat tayo maging maningas sa ating paggawa ng mabuti at paglilingkod sa ating Panginoon. Ang pagiging maningas sa Espiritu ay nakalulugod sa Diyos. Kaya kung hindi tayo maningas ay malamig, matamlay, walang enthusiasm, walang excitement, ay hindi talaga natin mabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoong Diyos. Ngunit siya ay karapat-dapat siya sa ating pagbigay lugod sa Kanya. Kaya tayo ay maglingkod sa ating Panginoon na may kagalakan at kasiyahan. Kaya hindi yung matamlay, hindi yung walang excitement, kundi mayroong kagalakan at kasiyahan upang maging kalugod-lugod tayo sa Kanya. Ang kasayahan ng Kristiyano ay dapat sa Panginoon. Kaya hindi nabibigyan ng talagang kaluguran ang Panginoon dahil walang kagalakan sa Panginoon sapagkat ang kasayahan ay hindi sa Panginoon. Kaya hindi nalulugod ang Panginoon. Ngunit dapat ang kasayahan ng Kristiyano ay sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo ay magalak tayo sa Panginoon. Kaya sinabi niya muli, tayo ay magalak. At ang kagalakan nais ng Panginoon ay sa Kanya. Hindi sa kung ano-anong mga bagay lamang, kundi sa mga bagay na nalulugod ang Panginoon. Marami pong mga bagay dito sa mundo na nagbibigay din sa tao ng kasiyahan. Ngunit mga temporaryong bagay na mararanasan mo rin ang kasiyahan. Ngunit dapat sa Kristiyano, ang kasiyahan natin ay nalulugod ang Panginoon sapagkat pwede tayong masaya dito sa mundo, pwede tayong mayroong kasiyahan, kagalakan, ngunit kung hindi sa Panginoon ay hindi tayo nakakapagbigay lugod sa Panginoon. Ngunit kung tayo po ay nagagalak at nasisiyahan sa ating buhay dahil sa ating ginagawa sa Panginoon, nagiging masaya tayo at ang ating Panginoon ay nabibigyan natin ng kaluguran. Ang ariing pribilehiyo, ang ating ariing pribilehiyo ang maging miyembro ng pamilya ng Diyos. Alalahanin po natin, miyembro po tayo ng pamilya ng Diyos. Kaya mayroon tayong pribilehiyo na makapagbigay lugod sa Kanya bilang ating Diyos Ama. Kaya ariin natin ang pribilehiyo. Ang ibig sabihin ay huwag nating sayangin ang pribilehiyo na tayo po ay mamuhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 4:8, at higit sa lahat, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong ningas, sapagkat ang pag-ibig ang magtatakip ng napakaraming kasalanan.
Kaya ma-overcome ang mga kasalanan na yan kung ang umiiral ay maningas na pag-ibig sa bawat mga anak ng Diyos. Sa Mateo 24, talatang 12, ito po ay isang babala din na sinasabi, at dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Totoo po yan, lalo na sa panahon natin sa ngayon na talagang ang sistema sa mundo ay palakas ng palakas. Ang sistema ng pamumuhay sa mundo na umaagaw ng alab o init ng Kristiyano sa Panginoon. Kaya nanlalamig sa Panginoon at nagiging aktibo sa mga bagay sa mundo, lalo na maraming mga bagong bagay sa mundo na excited ang mga tao na naapektuhan din kahit ang mga anak ng Diyos na mga mananampalataya. Kaya may warning po, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. So makakaapekto, lalo na sa huling panahong ito, talagang patindi ng patindi ang kasamaan at ang mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, naapektuhan na nagiging malamig sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Dadako po tayo sa pangatlo, maging mabungahin, be fruitful. Ito po ay napakahalagang bagay na mabigyan po natin ng kaluguran ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa Kolosas, Kabanatang 1, talatang 10, upang lumakad kayo ng karapat-dapat sa Panginoon sa lahat ng kaluguran na nagbubunga ng bawat gawang mabuti at lumalago sa kaalaman ng Diyos. Kaya kung pansinin natin, napakahalaga ng nilalaman ng talatang ito na tayo po ay lumakad o mamuhay ng karapat-dapat sa Panginoon upang talagang ating buhay ay nabibigyan natin ng kaluguran ng ating Panginoon. Na sinasabi sa lahat ng kaluguran, may ibig sabihin yung nalulugod ang Panginoon sa sistema ng ating pamumuhay na nagbubunga ng bawat gawang mabuti at lumalago sa kaalaman ng Diyos. Kaya sinabi na rin po kanina ni Apostol Pablo sa ating talata sa Efeso 2:10 na talagang pagkatapos natin maligtas ay nilaan na tayo ng Diyos nung una pa sa paggawa ng mabuti sa ikalulugod ng ating Panginoon. Lalo na ang pagbubunga ng buhay Kristiyano sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti na nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Maraming Kristiyano ang pabaya pagdating sa pagiging mabungahin para sa Diyos. So, totoo po ito. Napapabayaan, hindi siniseryoso o minsan kulang sa kaalaman. Kaya kulang sa kasigasigan ay hindi nagagawa ang buhay na nagiging mabungahin para sa Diyos. Kaya hindi nakalulugod ang pamumuhay sa Panginoon pag hindi nagbubunga. Ngunit marami silang oras para sa sariling kapakanan. Ito po ang malungkot. Kung ang isang Kristiyano ay masyadong abala para sa personal o pansariling mga activities lang, ngunit hindi siya nagbubunga sa Diyos, na ang pagbubunga ay yun po ang ikinalulugod ng Diyos sa ating buhay. So maraming pinagkakaabalahan sa sariling kapakanan. Ang Diyos ay hindi nalulugod. Kahit masaya pa tayo sa ating pamumuhay sa araw-araw, kung ang ating buhay ay hindi nagbubunga ng mabuting gawa para sa Panginoon at sa kapwa, ay hindi nalulugod ang ating Panginoong Diyos. Ayon sa Biblia, tayo ay dapat mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. So mapuspos ng mga bunga ng katuwiran. Kaya gumagawa ng mga matuwid na bagay na ito po ay nagiging bunga sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Sa Pilipos 1, talatang 11, ay sinabi ni Apostol Pablo na mapuspos kayo ng mga bunga ng katuwiran
sa pamamagitan ni Hesukristo sa kalwalatian at kapurihan ng Diyos. Sumapuspos ang ibig sabihin, ang buhay natin dapat ay maging masagana sa pagbubunga sa katuwiran. Yun po yung mga ginagawa natin na matuwid, na kung minsan ay mahirap, kung minsan ay ayaw natin, kung minsan nagkakasalungat ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang matuwid na bagay ay ang kalooban ng Diyos, ang sundin kalooban ng Diyos kaysa sundin ang atin. Kaya kung minsan ay nag-struggle tayo dahil gusto natin gawin ang sa sarili po natin, ngunit hindi po yan sa katuwiran, nagbubunga ng hindi sa ikalulugod ng Panginoon. Kaya sa John 15:8, sinabi ni Jesus, sa ganito naluluwalhati ang aking Ama upang kayo ay makapamunga ng sagana, kayo ay magiging aking mga alagad. Kaya ang ating Panginoon Kristo nagturo siya sa John 15 na ang Kristiyano ay dapat palaging nag-a-abide sa Kanya. Yung mayroon tayong union with Christ at yung pamumuhay po natin ay dapat lagi nakadepende sa ating Panginoon Kristo. Kaya mayroon tayong identification with Christ at namumuhay tayo na si Kristo ang sentro. Tayo ay mananampalataya ni Kristo, tagasunod ni Kristo. Siya po ang sentro ng ating pamumuhay. Kaya ang pamumuhay natin dapat ay Christ-likeness. Kaya manatili tayo sa Kanya, sapagkat kung hindi tayo manatili sa Kanya, hindi tayo makapagbunga sa ikalulugod ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi niya, sa ganito naluluwalhati ang aking Ama. Sa ano yun? Sa pamumuhay na nag-a-abide tayo sa Kanya, nananatili sa Kanya, hindi lumalayo. Kundi nananatili, ito ang naluluwalhati ang ating Diyos Ama upang kayo ay makakapamunga ng sagana at kayo ay magiging aking mga alagad. Sa katunayan, tayo po ay mga alagad ng Panginoon bilang mga mananampalataya. Kaya ito dapat na ang ating buhay, na ang ating Diyos Ama ay naluluwalhati ng sagana. Sapagat kung tayo hiwalay sa ating Panginoon, hindi tayo makapagbunga, hindi tayo makapagbigay lugod sa ating Diyos Ama. Ang mga bagay na ating ginagawa para sa Diyos ay siyang binibilang na mahalaga at nakalulugod sa Kanya. Yung ginagawa natin para sa Diyos. Kasi alin kaya ang lamang, alin kaya ang mas maraming bagay na ginagawa natin para sa Diyos o para sa ating sarili lamang. Kaya ang sabi po dito, ang ibinibilang na mahalaga. Yung paggawa natin para sa ating sarili, mahalaga rin. Ngunit ang ating ginagawa para sa Diyos ay mas mahalaga. At yung ating paggawa ng katuwiran, kabutihan sa ating kapwa ay ginagawa natin para sa ating Diyos. Yun po ang ibinibilang na mas mahalaga, nakakalugod sa Kanya. Ang mga ito ay magdadala ng walang hanggang mga gantimpala. Kaya balang araw mayroong rewarding sa heaven, sa judgment seat of Christ. Doon po ibibigay ang mga rewards kung paano po tayo namuhay. Sinasabi po dito, ang ating gawa talaga na para sa Diyos ay magkakaroon yung nagkakaroon ng eternal value, yung talagang na-evaluate ng Diyos at natanggap ng Diyos ang kahalagahan na ginawa dahil may pananampalataya at talagang mayroong sinseridad na ginawa para sa Panginoon, may alab at nagiging mabungahin. Kaya ito po ay, ang sabi dito, magdadala ng walang hanggang mga gantimpala. Yan po ay sa langit na mayroong rewarding balang araw. Sa Revelation chapter 2, verse 10,
Sinasabi, huwag mong kakatakutan ang mga bagay na malapit mo nang maranasan. Narito, malapit nang ipabilanggo ng dyablo ang mula sa inyo upang kayo ay subukin. At kayo ay magkakaroon ng 10 araw na paghihirap. Maging matapat ka hanggang sa kamatayan at ikaw ay bibigyan ko ng putong ng buhay. Ito po ay panahon talaga ng matinding persecution sa iglesia. Ito po ang sa panahon ng iglesia sa Smyrna talagang matindi ang persecution sa mga mananampalataya. Kaya ito po yung babala dito, sabi dito, magkakaroon ng 10 araw na paghihirap, maging matapat ka hanggang sa kamatayan, ikaw ay bibigyan ko ng putong ng buhay. Kaya ang pagtatapat sa Panginoon, kung mayroon po talaga tayong puso na tapat sa Panginoon, kahit may mga persecutions, pag-uusig, may mga sagabal, may mga balakid, may mga hadlang kung minsan, ngunit ito po ay hindi maging dahilan na hindi na makagawa ng ikalulugod ng ating Diyos dahil sa mayroong katapatan. Kaya ang turo po dito, ang katapatan ay hanggang sa kamatayan. Ayon po ang makita natin kay Apostol Pablo, na siya talaga ay nagtapat, naging matapat sa paglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Dahil ang sabi niya, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Yan po ang totoo sa buhay ng mga Kristiyano. Maraming tao ang hindi maipagpaliban ang kanilang trabaho at iba pang pansariling activity. Totoo po yan. Kahit yung mga kasamahan nating mga Kristiyano ay hindi mapagpaliban ang ibang mga bagay. Ngunit pagdating sa bagay para sa Panginoon, gawain para sa Panginoon, ay madaling ipagpaliban. Yun po ang nakakalungkot at ang ganitong sistema sa buhay ng Kristiyano talagang hindi nakalulugod sa Panginoon. Sila ay matapat sa lahat ng bagay na material at pampisikal. Ito po yan. Kung maaari ay talagang hindi nila masayang, talagang ginagrab nilang oportunidad, kaya nga lang ay pang material lang at pampisikal. Ngunit pagdating sa pang-espiritual na para sa kaluguran ng Panginoon, ay madaling magpaliban. Ngunit wala silang panahon sa Panginoon at sa mga gawain ng Panginoon. Ito po ang nakakalungkot na hindi naman natin mapuwersa ang kapwa nating mananampalataya sa ganitong sitwasyon o makikita sa kanilang buhay. Ngunit nakakalungkot kung isang Kristiyano ay talagang kulang sa panahon sa Panginoon at sa gawain. Ngunit pagdating sa pampisikal at material, talagang hindi may pagpaliban. Maraming mga Kristiyano ang hindi kasing tapat sa kung para sa Diyos kaysa sa pansariling interest lamang. So, totoo po, no? Pag para sa Diyos, compare mo sa para sa sarili, ang katapatan para sa sarili ay talagang hindi ganun katapat kung para sa Diyos. Hindi ikinalulugod ng Diyos. Ayun na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Mamuhay tayo ng pamumuhay na balang araw ay marinig natin ang Panginoon na magsasabi, "Well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord." Ito po ang maganda na dapat habang nandito pa tayo, ang ating pamumuhay ay dapat nakahanda o yung balang araw ay maririnig natin sa ating Panginoon.
Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Ito po ay sa Matthew 25:21. At ito po ang nais ng Panginoon. Kaya mahirap po talaga ang buhay Kristiyano dito sa mundo dahil tayo po ay nasa gitna ng kasamaan, mundo na pinangungunahan at pinamumunuan ng hari ng kasamaan at napakaraming mga bagay kamundo na nagiging sagabal sa ating pamumuhay. Ngunit huwag po natin kalimutan na talaga ang layo ng Diyos sa ating buhay at pamumuhay habang nandito pa tayo ay bigyan siya ng kaluguran kung paano po tayo mamuhay at kung paano po natin ipamuhay ang kanyang mga salita. Kaya habang mayroon pa tayong pagkakataon at habang narito pa tayo, mayroon tayong mga oportunidad kung paano po natin bigyan ng kaluguran ang Diyos sa ating pamumuhay. At salamat sa mensaheng ito na nagpaalaala sa atin at naway makatulong ito na mabago kung ano man po ang mga dapat baguhin sa ating mga pamumuhay. Seryosuhin po natin sapagkat ang panahon ay masama. Ang ibig sabihin ng panahon ay maikli na lamang. Kaya give of your best to the Master. Kaya purihin ng Panginoon at tayo po ay dadako sa ating pananalangin. Tayo manalangin. Papasalamat kami at nagpupuri o Diyos sapagkat Ikaw ang aming Diyos na sagana sa biyaya sa aming buhay. Alam namin na kami ay hindi karapat-dapat, alam namin na kami ay mahina, kami ay makasalanan, kami ay nakakalimot, kami ay hindi perpekto. Kaya maraming sagabal sa aming buhay upang Ikaw ay bigyan ng kaluguran. Ngunit pinupuri ka namin, pinasalamatan sapagkat ang iyong biyaya ay higit sa aming mga kasalanan. Nagpapasalamat kami sa buhay na patuloy pinagkakatiwala, bagamat marami pong mga pagkukulang ang amin pong mga gawa para sa iyo. Ngunit nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat dahil sa aming Panginoong Kristo, patuloy na ang iyo pong biyaya at pagpapala ay dumadaloy para sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa mga ginawa mo sa aming buhay sa nakaraang mga araw. Salamat sa katapatan, kabutihan mo, Panginoong Diyos. Salamat sa mga gabay, patnubay, pag-iingat sa aming mga lakad. Sa lakad ng aming mga pamilya mahal sa buhay, lalo na sa aming mga estudyante, sa mga kapatiran, sa pagpunta sa mga gawain, punta sa mga trabaho. Nasasalamatan namin ang kaligtasan ng aming mga buhay sa nakaraang mga araw. Salamat din, Panginoon, sa provision mo sa aming mga pangangailangan, sa araw-araw naming kailangan at sa mga financial namin pangangailangan. Papasalamat kami sapagkat Ikaw ang tumutugon. Salamat din sa kalakasan, kalusugan, pinakalob mo sa amin na kami naging kabahagi, Panginoon, din na iyo pong gawain sa nakaraang Sunday. Salamat sa iyo pong pagkilos at paggawa sa aming mga buhay upang kami ay marapatin sa iyong harapan. Sa gabi ito, Diyos, patuloy po namin dalangin na amin pong Iglesia, First Baptist Church of Manila, mga activities po namin sa darating na Sunday, ang amin pong mga worship services, patuloy namin dalangin ang lahat ng aming worship services sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Ang mga tagapagsalita mo, dakilang Diyos, patuloy mo po silang bigyan ng sapat na biyaya, karunungan, kalakasan, gabay at pag-iingat, lalo na sa kanilang preparasyon. Na Panginoon, sila po ay maging tunay na instrumento mo, mensahero na magpaabot ng katotohanan ng iyong salita na maging pagpapala sa bawat tagapakinig ng mga anak mo. Maging sa aming Sunday Bible School, sa bawat departamento, dalangin namin ang bawat teachers,
Dalangin namin, Panginoon, ang kanilang preparasyon din sa lesson na kanilang ituturo sa darating na Sunday. Ganon din ang pag-iingat mo sa kanilang preparasyon, pagkaloob ng katalinuhan, gabay, patnubay at pag-iingat. Dalangin namin ang paglago, Panginoon, ng amin pong CE Ministry. At nawa ang mga pagtuturo ng iyong salita, Panginoon, ay hindi babalik na walang kabuluhan, kundi ito, Panginoon, ay maging pagpapala, magkaroon, Panginoon, ng bunga ng paglago at bunga sa ikaliligtas ng mga hindi pa mananampalataya. Dalangin namin din, Panginoon, ang iyo pong provision sa amin pong iglesia, sa financial na bagay upang patuloy masuportahan mga pangangailangan ng mga pastors and workers at maging sa mga missionaries sa ibang mga lugar dito po sa aming bansa at ganoon din, Panginoon, sa ibang mga bansa. At salamat na nagagamit mo ang amin pong iglesia upang makasuporta sa gawain pang mission na pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa iba't ibang lugar. Panalangin namin ang aming gawaing prayer meeting na ito, O Diyos. Salamat sa mga patuloy na pagbigay mo ng mensahe at salamat din sa bawat sumusubaybay at kayo po patuloy magpala ang bawat isa sa amin, maging sa mga panalangin po namin, dakilang Diyos. Ang amin pong Thursday class bukas ay patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang mga estudyante na gagaling pa sa ibang lugar sa kanilang mga hirahan, gabayan at ingatan sila sa kanilang mga biyahe makarating bukas na araw sa patuloy na pagtuturo at training upang sila, Panginoon, ay maging karapat-dapat maasahan na makapaglingkod sa iyo sa mga gawain. Dalangin namin ang mga Bible studies and outreaches sa San Mateo at iba pang mga lugar na pinupuntahan nila Pastor Rene, Pastor Jess, na Brother Bart, Pastor Bong at iba pang mga kasama nila. Salamat sa mga binubuksan mong lugar, Panginoon, sa mga oportunidad upang makabahagi ng Ebanghelyo at dalangin namin ang kaligtasan ng mga kaluluwa at ang patuloy, Panginoon, na paghayo. Panalangin namin ang ligtas na pagbibiyahe ng iyong mga lingkod at ganun din ang kalakasan at kalusugan ng bawat isa. At sa UP Diliman, bless, Panginoon, sa Villanueva family, salamat na sila ay nakakapagtipon na para sa worship service at patuloy namin dalangin ang outreach, tuturo sa mga bata at ang kanila din, Panginoon, na pananambahan sa linggo ng hapon. Salamat kay Pastor Bong na ipong ginagamit at dalangin namin ang paglago ng gawain. Mayroon pang mga ibang mga nasa kapaligiran na maabot at maging kabahagi ng gawain, lalo na sa kaligtasan. Panalangin din namin, Panginoon, ng iba pang mga gawain sa Panikitarlac, sa pinupuntahan nila Pastor Rene, Pastor Jess, mga kasama nila, kayo din po ang magpala at magkaloob ng pangangailangan sa gawain. Dalangin din namin ang gawain sa Calamba, ang pangangailangan ng full-time pastor na siyang tututok ng gawain, nawa ipagkaloob mo, Panginoong Diyos. Dalangin din po namin mga kapatiran sa kanila pong paglago espiritual at pagpapatuloy na maging mainit at tapat at mabungahin sa gawain. At panalangin din namin, dakilang Diyos, maging ang amin pong mga kapatiran, mga members ng First Baptist Church of Manila, ang spiritual na paglago ng bawat isa. Ganon din ang health, ang kalusugan. Panalangin namin ang pag-iingat mo, lalo sa mga karamdaman. Kung sino man po ang mayroong nararanasang
karamdaman sa panahong ito. Dalangin namin ang iyo pong pagpapagaling. Panalangin namin ang hanap buhay, businesses at saka ang trabaho ng mga kapatiran. Kayo po ang magpala at kayo din pong magkaloob, Panginoon, sa mga naghahanap pa ng trabaho upang sila ay magkaroon din ng pagsuporta sa kanilang sarili. Pagpalain mo ang nabuhay na aming kapatiran na sila din ay makatulong sa aming iglesia sa gawin sa financial na bagay. At panalangin namin ang aming mga senior citizen, Panginoon, ang iyo pong proteksyon sa bawat isa, pagkaloob ng kalakasan, kalusugan, gabay, patnubay, maging sa pangangailangan, lalo na sa maintenance, sa check-up, at sa pagkain. Kayo po ang mag-ingat sa kilos ng bawat isa araw-araw at patuloy magpapalakas, patuloy magbigay ng kasiyahan, kapayapaan at maayos na kaisipan, Panginoon, na sa sitwasyon ng bawat isa ay patuloy, Panginoon, maging payapa dahil sa iyo. At panalangin din namin, Panginoon, amin pong mga Bible schools sa Lubao, sa Quezon at sa iba pa, sa Mindanao, sa Visayas, dito sa Luzon. Panalangin namin ang training, pag-produce, Panginoon, ng mga manggagawa, mga pastors, sapagkat sa panahon ito ay kailangan. Panalangin namin ang iyo pong gabay, patnubay sa mga pagtuturo at sa mga estudyante, at naway magpadala ka pa ng mga estudyante, Panginoon, na maturuan na mayroong puso na handa maglingkod sa iyo. Dalangin namin ang aming gobyerno, tulungan mo po ang aming presidente, ang vice-presidente at iba pang mga nasa posisyon, nasa pamumuno, mga sekretaris at sa mga mayroong tungkulin, lalo na, Panginoon, sa estado ng amin pong bansa, sa ekonomiya. Panalangin namin na nawa ay matutukan ang amin pong ahensya ng agrikultura upang magkaroon, Panginoon, ng pag-unlad na matulungan ang mahirap na pamumuhay ng aming mga kababayan, lalo na sa panahong ito. Kaya dalangin namin ang tulong mo sa aming bansa sa pagkakaroon ng kapayapaan, sa amin pong mga leaders, na ikaw po, Panginoon, ang manguna sa kanila at magkaroon sila ng katapatan sa kanila pong panunungkulan, sa kanilang ginagawa sa uunlad ng aming bansa at sa pagtulong sa lahat ng mga mamamayan. Panalangin namin ang pag-iingat mo, Panginoon, sa aming mga leaders, sa mga programa, ang pagsugpo sa mga corruptions, mga karahasan, mga illegals, at anuman po ang mga pinag-uusapan. Dalangin namin ang iyong pamamagitan, o Diyos, sa pagbigay ng kaayusan kung ano po ang pinag-uusapan para sa ikabubuti ng aming bansa. Dalangin namin ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa naliligtas, ang kaligtasan ng Israel. Panalangin namin, dakilang Diyos. Kaya pinupuri ka namin, pinasalamatan sa gabing ito, itong aming samot pananalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas, at sa gabay patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Okay, muli magandang gabi po sa bawat isa sa atin.